Magandang araw, klase! Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa maikling kwento mula sa Iloilo na isinalin sa Filipino ni Magdalena G. Halandoni at pinamagatang Habilin ng Isang Ina. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat, at magtala ng mga mahahalagang impormasyong iyong matututuhan. Narito ang mga talasalitaang ating mababasa sa akda. Lampara, ilawang ginagamit o ginagamitan ng langis, alkohol o gaas. Buntong hininga, huminga ng malalim na parang naghihinagpis. Hinagkad, pagkulong ng anuman o sinuman sa dalawang bisig. Naumid, makimi sa pagsasalita, hindi masabi ang ibig sabihin dahil sa hiya o pag-aalangan. Dalamhati, paghihirap ng kalooban ng dahil sa kasawian, kabiguan, bighati, lumbay, hapis, kalungkutan at iba pa. Humikbi, pag-iyak na pabugso-bugso at parang hinahabol ang hininga kasabay ng pabugso-bugso ring pagsinghot. Habilin, huling pangungusap na ipinagtapat ng isang namatay. Ano bang sinabi ng isang tao, lalong-lalo na iyong malapit ng bawian ng buhay, sa sino man sa kanyang kamag-anak o kaibigan at hinihiling niyang isagawa o ikisakatuparan ito? Testamento. Ating kilalanin ang mga pangunahing tauhan sa akda. Ina ang nagbigay habilin sa kanyang anak bago bawian ng buhay. Crispin, isang mabuting bata at maalalahanin sa mga habilin ng kanyang ina. Amo, isang maunawaing tao na nagbigay ng bagong pagkakataon kay Crispin. Ating basahin ang nilalaman ng akda. Papalubog na ang buwan at mag-aalas 11 na ng gabing iyon. Umuungol ang mga aso. Sa isang kubong kinatatanglawan lamang ng lampara ay nakahiga sa isang payak na higaan ang isang payat at maputlang babae na halos hindi makakilos dahil sa malubhang sakit. Nakaupo sa kanyang tabi ang isang batang lalaking may 10 taong gulang. Sa uluhan ng may sakit ay may maliit na larawan ng Santo Cristo. Matagal niya itong tinitigan at pagkatapos ay hinipo at ilang ulit na hinagkan. Napabuntong hininga siya. Ang ilang namumuong luha sa kanyang mga mata ay dumaloy na para bang may mahalagang habilin. Nilingon niya ang anak at sinabihan, "Pinakamamahal kong anak at bahagi ng buhay ko. Ito na ang sandaling magkakahiwalay tayo. Ako'y mamamatay na at may iwan ka rito sa lupa sa pagtahak sa matinik na landas ng buhay. May iwan kang walang magulang at kapatid. Ang Diyos ang magiging ama mong mapagkakatiwalaan. Siya ang magbabantay at magsisilbing ilaw mo. Matagal nang itinuro ko sa iyo ang magandang asal. Tinuturuan kitang huwag mang-api at pagnakaw. Isinasama kita sa simbahan tuwing linggo at pista. Tinuruan din kitang pagsilbihan siya na may-ari ng buhay mo. Maaasahan ko, kayang pahahalagahan mo ang magagandang asal na ito habang buhay ka." Naumid ang dila ng bata at pagkatapos ng ilang sandali nagwika, "Inay, igagalang ko ang gusto mo. Susundin ko ang mga habilin mo habang ako'y nabubuhay." Lumipas ang ilang sandali ng kanilang pag-uusap at tuluyang pumikit ang mga mata ng kawawang babae. Humalik siya sa noo ng bangkay hanggang sa ito'y pinasa ng kanyang mga luha. Nagdadalamhating humikbi ang bata at saka nagsalita, "Inay ko, inay ko."
Lumipas ang ilang araw at ipinalibing ang bangkay ng kanyang ina sa tulong ng mga kapitbahay. Si Crispin, ang naiwang bugtong na anak sa lupa, ay namasukan sa isang mayamang amo. Makikitang siya tuwing umaga, bitbit ang mga bote ng gatas. Umaalis siya ng bahay tuwing umaga upang bumili ng gatas sa kanyang suki. Sa kanyang pag-uwi, dumaraan muna siya sa simbahan upang magdasal dahil ito ang habilin ng yumao niyang ina. Tinutupad niya ito na parang buhay ang ina at nagbabantay sa kanya. Lumipas ang mga buwan, sinusunod ni Crispin ang lahat ng utos ng kanyang amo, kaya nabihag nito ang kanyang pagmamahal. Walang nangyayaring masama sa kanyang paglalakad tuwing umaga, malibang lamang noong isang umagang umuulan nang siya'y nadulas at nadapa kaya nabasag ang boteng may lamang gatas. Kinabahan si Crispin na makitang dumaloy sa lupa ang lahat ng laman ng bote at walang naiwan kahit isang patak. Ito ang kauna-unahan niyang pagkakamali. Alam niyang malupit ang kanyang amo at marahil kapag nalaman nila ang nangyari ay isang malakas na palo ang matatanggap niya. Nanginginig ang buong niyang katawan sa takot kaya hindi niya napigilan ang pag-iyak. Natatakot siyang umuwi na walang dalang gatas kaya bumalik siya sa kanyang suki. "Mama," ang sabi niya, "natapon ang dala kong gatas, bigyan mo ako ulit." "Anak, alam mo 50 sentimos ang halaga ng dala mong gatas kanina. Hindi na kita maaaring bigyan pa ng libre. Bibigyan kita kagaya ng natapon, ngunit ipangako mong babayaran mo bukas." Hindi kaagad nakasagot si Crispin. Huminga siya ng malalim na parang hindi alam ang gagawin. Ngunit saan siya kukuha ng perang pambayad sa gatas? Ito ang katanungang gumugulo sa kanyang isipan ng araw na iyon. Wala siyang mapagkunan ng pera. Nanginginig na ipinagtapat niya sa kanyang among nagkautang siya ng 50. Wala siyang nagawa kaya nalito siya ng gabing iyon. Dahil sa matinding pangangailangan, nakalimutan niya ang habili ng ina. Dinukot niya ang bulsa na Amerikana ng kanyang amo na nakasabit sa dingding. Walang ibang nakakita sa kanya. Natagpuan niya ang nakahalong 50 sentimos at iyon lang ang kanyang kinuha. Binayaran niya ang utang sa matanda kinaumagahan. Katulad ng ibang umaga, dumaan siya sa simbahan sa kanyang pag-uwi. Lumuhod siya at nanalangin. Nang itaas niya ang ulo, nakita niya ang malaking larawan ng Santo Cristo na sa tingin niya'y parang malungkot. Tatayo sana siya upang halikan ang paanan nito, ngunit hindi niya nagawa dahil bigla siyang kinabahan. Naalala ni Crispin ang habili ng ina. Kinatatakutan niya ang kaunting pagkakamali sa amo. Naalala niyang nagnakaw siya noong nakaraang araw, ngunit hindi siya natatakot sa paggawa ng kasalanang ito sa Diyos na lumikha sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ni Crispin sa malaking takot sa Diyos na nagmamay-ari ng kanyang buhay. Hindi niya napigilan ang pagdaloy ng luha sa mata. Buong pusong nagsisisi siya. Tiningnan nito ang larawan at nagsabing, "Panginoon, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na ang aking pagkakasala." Umuwi siya sa bahay na tinitirhan at walang takot ay pinagtapat sa amo ang nagawa. Siya'y nagwika, "Ginoo, ninakaw ko ang 50 sentimos sa bulsa ng Amerikana ninyo habang natutulog kayo kagabi. Naibayad ko na po ang pera sa matandang pinagkakautangan ko ng gatas. Handa akong tanggapin ang parusang katumbas ng aking pagkakamali." Sa halip na magalit ang amo ni Crispin, niyakap siya nito at hinalikan, sabay wikang, "Simula ngayon, pinagkakatiwalaan na kita at kapag malaki ka na,
magiging katiwala ka ng mga ari-arian ko. Nagkatotoo ang pangako ng amo dahil pinag-aral nito si Crispin. Sa paglipas ng panahon, siya'y isa ng ganap na binata. Matalino, makadiyos, at mapagkakatiwalaan ng lahat, kapalit ang pagtupad sa mga habilin ng kanyang ina. Naibigan mo ba ang nilalaman ng maikling kwentong ating binasa? Narito ang ilang karagdagang kaalaman tungkol dito. Ang Iloilo ay lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Kanlurang Visayas at sa timog silangang bahagi ng Pulo ng Panay at nasa hangganan ng Antique sa Kanluran at Capiz sa Hilaga. Kilala ang mga taga-Iloilo bilang mga Ilonggo at ang kanilang wika ay formal na kilala bilang Hiligaynon. Masasalamin sa kanilang mga panitikan ang mga pangarap at pananaw ng sinaunang lahi o sa pamanang Ilonggo. Taglay ng kanilang mga kwento, tula, dula at iba pang saklaw ng literaturang Hiligaynon ang kapayakan, kadakilaan at kadalisayan. Ipinakita sa akda ang pagmahal ng isang ina sa kanyang nag-iisang anak, na kahit na siya ay nasa banig ng kamatayan, ay pinaalalahanan pa rin niya ang kanyang anak na maging isang mabuting bata at palaging tandaan ang kanyang mga habilin. Si Crispin ay isang halimbawa ng mabuting bata. Sanay makinig sa kanyang magulang, may takot sa Diyos, at hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. May pagkakataon mang nagkamali si Crispin sa kanyang desisyon sa buhay. Muli niyang inalala ang habilin ng kanyang ina, maging mabuti, at ito ang naging dahilan upang humingi siya ng kapatawaran sa pagkakamali niyang nagawa. Ang amo ni Crispin ay halimbawa ng isang taong sanay magbigay ng panibagong pagkakataon sa isang tao at handang magpatawad. Hindi masamang maging tapat ka sa pagkakamaling nagawa. Ang pagiging tapat ay maaaring maging dahilan upang ikaw ay mas pagkatiwalaan ng iyong kapwa. Ito ay maaaring maging daan sa ating kalayaan. Masayang mabuhay sa mundo na walang anumang mabigat na lihim o pagkakasalang dinadala.